Nung minsan merong isang kwento tungkol sa isang aso na nakatira sa isang baryo. At loko-loko daw po itong asong ito. Dahil kahit sino, kinakagat niya. Walang pinipili, walang sinasanto. Matanda, bata, lalaki, babae, mayaman, mahirap. Basta't nakita nitong asong loko-loko, kakagatin, hahabulin, talagang iba ang isip ng asong ito. Hindi alam ng mga tao kung anong gagawin nila sa aso. Naaawa naman sila kung papatayin nila. Buti na lang, merong isang monghe na banal na napadaan. At kinausap nila itong monghe na tulungan sila. Kausapin o basbasan, ipagdasal itong aso para ito ay magbago. Pinuntahan daw ng banal na monghe ang loko-lokong aso. Pinagdasal, kinausap, at parang isang himala, nagbago itong loko-lokong aso. Naging tahimik, naging maamo. Pero ang naging problema, yung mga ibang kinagat niya gustong maghiganti. Kaya nga, bawat nakikita ang aso, sinisipa ito. Kumukuha ng patpat at pinapalo. Naging kawawa yung aso. Napuno ng pasa, napuno ng sugat. Napadaan ulit itong banal na monghe at nakita itong kaawa-awang aso. At sinabihan siya ng monghe, "Sinabi ko sa iyo, huwag ka nang mangangagat. Pero nakalimutan mo naman na kumahol. Walang masama kung ikaw ay kakahol. Tignan mo ang nangyari sa iyo. Dahil hindi ka na kumakahol, kala nila ay mahina ka at inabuso ka ng mga tao." Ano po ang aral? Simple lang. Walang masama na depensahan natin ang ating sarili pag tayo ay sinasaktan at iniinsulto ng iba. There's nothing wrong when we protect ourselves, when we defend ourselves, most especially when other people try to harm us, malign us, and insult us. Tandaan niyo po yan. Ang ating Panginoon ininsulto sa Ebanghelyo. But He did not take it sitting down. Narinig niyo po, dinepensahan niya ang kanyang sarili. Sumagot siya. Masama ba ang ginawa niya? Hindi. Tama lang. Kasi kung hindi siya sasagot, baka akalain nga ng ibang tao, tama yung paninira nila tungkol sa kanya. Amen? He spoke up because he wanted to defend himself. And there was nothing wrong by defending himself. Jesus did no wrong by defending himself. At ganyan din po ang paalaala sa atin. Kung pagdidepensahan mo ang sarili mo, don't feel bad. Huwag kang makonsensya because you're doing nothing wrong. You are just exercising your right. Karapatan mo, proteksyonan mo ang iyong sarili, depensahan mo ang iyong sarili. Pero, ito po ang pero, kailangan natin tandaan ang tatlong bagay na ito bago mo depensahan ang iyong sarili, bago ka sumagot sa mga naninira at nag-iinsulto sa iyo. Una, magdasal ka. Kasi, pag ikaw ay nagdasal, tatanggapin mo ang Banal na Espiritu. At pag nasa iyo ang Banal na Espiritu, pag sumagot ka, hindi ka makakapagsalita ng masama sa iba. Pag nagdasal ka at tinanggap mo ang Banal na Espiritu, mabibigyan ka ng gabay at magiging malinaw ang iyong isasagot sa mga taong naninira sa iyo. Hindi ba si Jesus din ang nagsabi sa kanyang mga alagad at disipulos, huwag kayong matatakot na depensahan nyo ang inyong sarili laban sa iba. Dahil kasangga nyo ang Banal na Espiritu, ipapadala ko ang Banal na Espiritu tutulong sa inyo. Never try to defend yourself without praying. You cannot protect yourself without the Holy Spirit. Before you talk, before you dialogue, before you debate, pray.
Ask the Holy Spirit to guide you. But secondly, na huwag kang mag-iinsulto sa kanila. Kung ikaw ay iniinsulto, huwag mong ibabalik yung insulto sa kanila. Do not repay evil with evil, but repay good with the evil that they are giving to you. Sinabihan ng ating Panginoon, siya'y sinasaniban ni Beelzebul, lahat ng ginagawa niya, gawa ng demonyo. Masakit para sa ating Panginoon kasi alam niya, mabuti, banal ang kanyang ginagawa. Siya'y nagmimisyon, tumutulong siya sa mga tao, tapos ginagawa pa siyang masama. But, if you go back to the gospel, did you hear Jesus insulting them? There was no insulting words that came out from Jesus. Yan yung problema sa atin eh. Pag tayo'y ininsulto, gusto natin makaganti. Sisiraan din natin sila. Ibabalik natin yung insulto, yung mga masasamang salita na binitawan nila. But do not do that. Be better than those people who try to destroy your good name. Tandaan mo yun, mas mabuti ka sa kanila. At pag mas mabuti ka sa kanila, panalo ka na. Amen? Tandaan niyo po yun. Paano ka mananalo sa mga naninira sa iyo? Maging mabuti ka lang sa kanila. Doon lang mapapatunayan mo, panalo ka na. Huwag kang bababa doon sa level nila. Kung sinasabihan kang demonyo ka, anong gawin mo? Maging anghel ka. Sa pagiging mabuti at banal mo, I tell you, you will win. You will triumph against them. Do not return the insult to those who are insulting you. Anong gagawin natin? Anong pagdidepensa natin? Ito po yung pangatlo. Use your mind. How to defend yourself against the insult of others? Gamitin mo ang iyong katalinuhan. Ano ang sabi ng ating Panginoon? Be meek as doves, but cunning as snakes. Be wise. Be intelligent. Huwag ka lang makikipagsigawan. Pero sagutin mo na may katalinuhan. Yung mga paratang nila, paninira nila, pag-iinsulto nila. Ganyan ang ginawa ng ating Panginoon sa Ebanghelyo. Sinabihan siya na ginagawa daw niya ay gawain ng demonyo. He responded to them in a very intelligent, logical, wise way. Paano niyo masasabi na ako ay demonyo? Kung demonyo ako, nilalabanan ko nga ang demonyo. E de maglalaban kami. It does not make sense. Sabi ni Jesus. See, how did Jesus respond to that insult? In a very intelligent, smart, and wise way. Huwag ka na lang biglang susugod doon na nagmumura. Sinong mapapahiya? Ikaw. Kasi hindi mo ginamit yung isip mo. There is a better way in responding and dealing with our enemies. Ito yung pinapakita ng ating Panginoon. Pinapaalala din sa atin pagiging Kristiyano, pagiging Katoliko. Hindi pagiging mahina. Hindi ibig sabihin na tayo sumusunod kay Kristo. Papaapak na lang tayo sa ibang tao. Papaabuso na lang tayo. Yan ba yung ibig sabihin na love everybody, no? Live in peace. How can you love everybody and live in peace if you're being abused? Kaya kung may pananampalataya ka, dapat malakas ka rin. Having faith is being strong. And when people try to attack you, insult you, ayan, alam na natin. Let us put a defense. Let us protect ourselves. Huwag kang makonsensya. There's nothing wrong about that. But before you answer, remember also, pray, ask the Holy Spirit to guide you. Do not repay evil for evil. Be good. Do not insult them. But lastly, use your mind.